Sa maraming mga negatibong balita at mga pangyayari sa ating paligid ngayon, ay tayo muna ay magpahinga at mag-relax. Ito pala ay noong nakaraang linggo pa kung saan kaming mag-anak ay nagkayayaan na pumunta dito sa madalas naming puntahan na tabing dagat. Dito din ito sa lugar namin. Walang plano, walang gayak at wala rin masyadong mga baon. Kaya kung ano lamang yung meron at available sa lamesa sa bahay, ayun lamang ang aming dinala. At syempre, itong aking mga anak, kahit sila ay malalaki na, pag sinabing magaligo or mapunta sa tabing dagat, ay nako, kahit yan ay malalaki na excited sila. At nabubuhay yung mga isip at puso nila ng pagkabata. At eto na nga ni, pakadating namin ay kinain na kagad namin yung mga baon namin. Naipakita ko na yun sa isa sa aking mga content na naipost nung nakaraan sa Reels. At eto, pagkatapos nila kumain, ayan, kanya-kanya na kaming liguan dito sa dagat. May mga dala din silang mga tawag dito, yung salamin at saka panghuli ng isda. Hindi pala maraming buhangin, mabato actually dito sa lugar na napuntahan namin. Dito namin na isipan na maligo, kahit hindi ganun kaganda yung lugar, kahit walang buhangin, kahit malalaki yung bato. Dahil mas na-enjoy namin yung medyo malalim na tubig ng dagat. Hindi naman ako marunong lumangoy pero nagpasalamat ako dahil lahat ng aking mga anak na train ng papa nila na matuto lahat lumangoy. Kahit sa dagat or sa ilog. At dyan ay nakahuli rin pala ng isang pirasong isda yung aking asawa na inihaw naman namin. At noong mapagod na sila sa paglangoy, ay ayan, binalikan na naman ng aking mga anak itong tira nilang pagkain kanina nung dumating kami. At hindi ko alam kung kami lamang o yung aking mga anak na paboritong-paborito nila ang sardinas. Kahit hindi na yan ginisa, lalo na itong aking bunso na si Shara. At ito namang aking mag-ama ay nagsimula ng magpadalit ng apoy dahil may nabili kaming isda, 3 piraso ng isda na yellowfin doon sa bandaron sa mga inagatabihan ng bangka. Doon kami nakabili ng isda at iihawin namin yan. Iuulam namin dito sa natitira pa naming baon na kanin. Nagsimot din lamang pala yung aking mag-ama dito ng mga tuyong kahoy at mga kawayan. At ito namang si Ate Dada ay tuwang-tuwa dahil marami siyang napanguha na mga, ang tawag dito sa lugar namin ay tamisan or yung mga maliliit na shells. Ayan o, nakaisang kumkum si Ate Dada ng napanguha niya na mga shells. So lahat yan mula kay Ate Dada, kay Kuya Sam, kay Josa, lahat sila magagaling lumangoy kahit sa mga malalalim na parte ng tubig. At sabi ko, manguha pa siya ng marami para lulutuin namin pag uwi namin sa bahay. At nakapaglinis na rin pala kami nung nabili naming isda habang nagpapabaga ng apoy yung aking mag-ama. At noong okay na, ay ito naman yung trabaho ko, ang mag-ihaw nitong mga isda. Sabi ko ay medyo malakas pa ang dalit ng kahoy. Baka ako masunog yung aming inaluto na isda. Pero since mataas naman yung inagapatungan nito, hindi rin naman ito gaanong masusunog. Kaya ayan, tuloy-tuloy lamang ang aking pagluto sa mga isdang ito. At inabantayan ko rin ito dahil doon sa bandang ibaba na yun, nakasalang yung isang isda na nahuli ng aking asawa. So hindi ko siya inangat sa apoy, direkta ko siyang inilagay dyan sa apoy. Medyo makapal pala ang balat nung isda na yon, yung maitim doon sa baba. Pero kahit ganyan ang itsura niya na maitim, masarap ang kanyang laman. At ayan, isang post muna ulit para sa simple pero masayang banding ng pamilya.